Mayang gabi, kaninyong tanan mga kaigsunan sa tanang mga nananaw ni ining live broadcast karong gabi una. Ako si Pastor Lloyd o we welcome you all to our Christian Growth Studies. I hope that all is well with you. Salamat nga taliwala sa atong pag-advise nga pag-stay home or pag-quarantine apan makahimo gihapon kita sa atong mga pagtuon sa pulong sa Ginoo pinaagi sa social media or pag-broadcast ni ini. So nining gabi una mga kaigsunan, since this is our Christian Growth Studies, hallelujah, dili nato hikawon higayon ang Ginoo dihas pagsimba o diha usab sa mga pagdaig, pag-awit ngadto kaniya pagpasalamat. Hallelujah. So di pa ta mga tos mga pag-awit, dol kita una sa Ginoo sa mga pag-ampo mga kaigsunan. Hallelujah. Ama na mo langit nun, dako among pagpasalamat nga nining gabi una o Dios amo kang masimba, amo kang mabayaw, amo ka madaig mapasalamatan Ginoo. Salamat o Lord God nga ikaw ang Dios nga mapanalanginan nining among buluhaton karong gabi una. Salamat usab Ginoong Hesus nga sadang amo kang simbahon ug bayawon o Dios. Salamat nga mahimuot ka sa imong mga katawhan. Salamat Ginoo ako nagampo Lord nga imong kabuton ng matag usa tanan Ginoong nakatan-aw ni ining broadcast nining gabi una. Salamat nga ikaw nga Dios makahimos pagtandog sila mga panglawas, sila mga may kaluya, sila nga may gihasol nga mapangunahuna Lord. Salamat nga ikaw ang Dios. Hallelujah. Maga panalangin o magakabot ngadto kanila. Ginoo among ihalad ug itugyan kanimo o Dios kining among buluhaton karong gabi una ug amo kang daygon og simbahon pinaagi sa mga pag-awit in Jesus name. Amen and amen. Ato ang daygon ang Ginoo, He is forever in our life. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Carried in everlasting arms, you never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, look to you, Lord. Wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. Hallelujah.
Oh, hallelujah. Hallelujah. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Amen. Amen. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, Ginoong Hesus, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, tanang mga pagday, mga pagsimba, ang among mga pag-awit, O Lord, among ipahinungod nga na kanimo. Lord, salamat kay Ginoo nga ikaw ang Dios na bayaw, Lord. Hallelujah, sa taliwala sa imong mga katawhan. Sa magpadayon kami Ginoong mag-ila kanimo, nga ikaw gayud ang Dios maoy tinubdan sa tanan nga nganhi kanamo, Lord, sa among kinabuhi sa among kusog o bisan pa Ginoo sa tanang mga among gikinahanglan. Dalaygon ka Ginoo, panalangini ang among pagtuon sa diyang mga to kami o Dios sa pagkat-on sa imong mga pulong nining gabi una. Dihugi ang imong alagad ug ang imong mga katawhan nga magapamati niining among broadcast karon. In Jesus name. Amen and amen. Hallelujah. So mga kaigsuunan, atong sama sa atong naandan every Wednesday is our Christian Growth Studies. And padayon kita sa itong mga pagtuon mga kaigsuunan, though dili na to mabuhat sama sa unang atong gibuhat nga magakatigom kita because we are advised by our government to stay home and to have a home quarantine mga kaigsuunan. But it doesn't mean that it will stop us from studying the Word of God. And so today, since this is our Christian Growth Studies, salamat sa Ginoo nga ang pulong sa Ginoo maong sentro sa atong mga pagtuon. Amen. Hallelujah. Now, probably mga kaigsunan, you're so familiar with the Lord's Prayer. Amen. Kadungog ta na kanunay mga kaigsunan. You probably memorize it a million times already. Kadaghan nga beses nimo ning gi-memorize. We've even heard it preached in our churches or taught in our Bible study, small group, cell group, or what have you. Kanunay na ito ning madunggan mga kaigsunan. It is one of the most familiar passages in the Bible, but often it was taken out of its context. To me, mga kaigsunan, context matters. Mahinungdanon kaayo nga tun-an na to ang context sa atong ginabasa nga pulong sa Ginoo. Why? Because the Bible is not a collection of proverbs, stories, or prayers, but it was written by an author with a purpose. Dili lang ni siya libro mga kaigsunan ng Biblia nga diin gihiusa lang tanang mga istorya, panultihon ug uban pa, pero gisulat ni sa ka-author nga may katuyuan nganong iyan ang gisulat mga igsuon. So, for me, knowing the context of this passage will give us a better understanding of its purpose and deepen our intimacy with the Father. And so tonight, mga kaigsunan, our study is all about context matters, and we are going to focus on the Lord's Prayer, as you can see it in our screen, mga igsoon. But before we go further with our studies, let us just first offer this time by just reading the word of the Lord nga atong pagatun-an, which is the Lord's Prayer. It's in Matthew chapter 6, verse 9 to 13. And I will read it for you, mga kaigsunan. And it says here, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Hallelujah.
Now, the Lord's Prayer is part of what we call Jesus' Sermon on the Mount, which begins in Matthew chapter 5 and ends at Matthew chapter 7. The passage is found in Matthew chapter 6, verse 9 to 13, which is atong gibasa kaganina mga kaigsunan. As I have said a while ago, many have memorized this passage 1,000,000 times, but was often taken out of context. Now, we will not go to an in-depth study of this passage tonight, but I believe that there will be a time for that. Natoy dili ta mo adto gid sa lalom kay nga pagtuon mga kaigsunan sa the Lord's Prayer in Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Tungod kay naay panahon og higayon para ni ana mga kaigsunan. But what our purpose is to understand the context. Atong sayron unsa gid ang buti pasabot nini mga igsuon. And understanding the context, as I have said, deepens our relationship with God. Now, there are things that we need to consider, or some questions that we need to consider that will help us discover the context of the passage we are studying tonight. Now, first question that we need to ask mga kaigsunan is, what did it mean then? O unsa may buti pasabot ni ini sa ilang panahon, sa panahon nga gitudlo ni Ginoong Hesus mga kaigsunan. So muning atong pagalantaon og atong tubagon mga kaigsunan. Now, kani nga pangutana, what did it mean then? Diha nato makita mga kaigsunan ang mga pangutana about the setting, about the audience, and about the exegesis, or meaning the interpretation of this passage being studied mga kaigsunan. So, let's talk about first about the setting of the sermon. Kaning setting mga kaigsunan. Meaning, unsa may nahitabo ni ining panahon sa diyang gitudlo ni Jesus, or who were the people that were with him? Kinsa tong mga tao nga uban kaniya ni ining higayuna mga kaigsunan. Now, to answer this question, we need to read verse 1 of Matthew chapter 5, verse 1. Now, ingon din na Matthew chapter 5 verse 1 in our Bible and in our screen, ingon din na, and seeing the multitudes, he went up on a mountain, and when he was seated, his disciples came to him. Going to verse 2, and then it says, then he opened his mouth and taught them, saying. So, ingon ako ganina mga kaigsunan, for us to be able to understand the context, we need to ask the question, what did it mean then? Unsa may but pasabot ni ini una ngadto kanila. So for us to understand what happened and who are the people that were listening to Jesus that time, we read the verse 1 and verse 2 mga kaigsunan, and it tells us that the setting of the sermon, which was given in Matthew chapter 5, verse 1 to 2, was that Jesus sees the multitudes, goes up into the mountain, and is followed by his disciples, and begins to preach. Morning, nang hitabo mga kaigsunan. Nakita ni Jesus ang bagang duot sa katawhan, and then he went up to the mountain mga kaigsunan, and then his disciples followed him, and then he began to teach them. So morning istorya mga kaigsunan. Hallelujah. Now, I want you to follow me mga igsoon nining atong pagtuon karon, because at the end we will realize para kang kinsa gid ining gitudlo ni Jesus nga the Lord's Prayer. So, secondly mga kaigsoon, atong makita din na kinsa iyang audience. Now, sa atong gibasa kaganina, we learn that this audience was his disciples. That Jesus' disciples were listening to his sermon. Now, wala niya ni gitudlo mga kaigsunan ngadto sa multitudes, but iyan ang gitudlo ngadto sa iyang disciples. Siguro inyong ipangutana sa ako mga kaigsunan, are these the 12 men, kaning disciples nga gingon dinhi, are these the 12 men who were always with him? Mao ba ning dusi ka mga katawhan nga kanunay nga uban-uban kaniya, mao ba ning giingon dinhi nga mga disciples? Now, let me clarify this part mga kaigsunan. Let me tell you, Jesus has many disciples and has 12 apostles.
Akong balikon mga kaigsunan. Jesus has many disciples, but has 12 apostles. Now, disciples are those who follow Him and listens to His teaching. Muning gitawag og mga disciples. Sa panahon ni Jesus, mga kaigsunan, dili lang 12 ang iyang mga disipulo, iyang mga tinunan, daghan mga kaigsunan. But, however, apostles are those whom He chooses to send out, as its meaning suggests, apostles are one sent on a mission. Muning apostles mga kaigsunan. Now, let me explain mga kaigsunan. Like in the case of Matthew chapter 10 verse 1 to 4, makita din na nato mga kaigsunan, Matthew chapter 10 verse 1 to 4, ingon dinhi, and when He had called His 12 disciples, okay? Ingon ko ganina, there were many disciples, and among those are the 12 mga kaigsunan. And when He had called His 12 disciples to Him, He gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sickness and all kinds of disease. Now the names of the 12 apostles are these. First, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, James, the son of Zebedee, and John, his brother. Verse 3, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector, James, the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddeus. And verse 4, Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed Him. Now, nganong ako nang gisulti mga kaigsunan, because maotong 12 ka mga apostles nga iyang gipili gikan sa mga disciples. Hallelujah. Sama sa inyong kaganina mga kaigsunan, disciples are followers and learners or listeners of His teaching, while apostles are those that are sent, hallelujah, on a mission. Now, the primary task of the apostles, mga igsoon, is to preach, teach, heal, and deliver. Muna nga kung basahon nimo ang padpadayon natong Matthew chapter 10, verse 1 to 4. Ang verse 5, man mo nag-ingon mga kaigsunan nga, He appoint them and He gave them authority, mga igsoon, to preach, to teach, to heal, and deliver. Now, to the question nga atong gibihan kaganina, are these the 12 men, kanang gingon din nga disciples nga nagapamati kaniya when He was teaching on the Sermon of the Mount, mga kaigsunan, are these the 12 men who were always with Him? Katong 12 ka mga disciples, mga kaigsunan. Now, I would say probably not. Dili ni katong 12 mga kaigsunan, pero posible ni nga daghan sila nga mga disciples ang gitudloan ni Jesus niining the Lord's Prayer. Hallelujah. Tungod kay sama sa mga kaganina, Jesus has many disciples, but He had 12 apostles. Now, let me continue. Part of what Jesus teaches was the Lord's Prayer. Sa Matthew chapter 5, mga kaigsunan, nasa gitudlo din nga mga pagtulunan, and in chapter 6, part niya nga pagtulunan was the Lord's Prayer. So, again, it was the disciple who was listening to His teaching. So, Jesus was teaching this to His disciples, this Lord's Prayer, mga kaigsunan, and take note, He only teaches it to His disciples. Like I've said, disciples are those who follow Him and His teachings as a student. So, let me tell you mga kaigsunan. So if you are a follower of the Lord Jesus Christ and His teachings, then this is for you. Para ni kanimo. Kani nga pagtulunan about the Lord's Prayer. So, moingon siguro ta mga kaigsunan, so unsa may para ni ana kanako kanang gitudlo nga Lord's Prayer? And what is the message nga angayan akong pagapamation or angayan akong sabton? Now, let's go to the next part, mga kaigsunan, the exegesis. Exegesis means the interpretation of this passage, mga kaigsunan. Now, ingon ko kaganina, in order for us to know the context, is for us to answer the question, what did it mean then? And for us
us to answer the question, what did it mean, then we need to look at the setting, the audience, and then the interpretation or the exegesis. No, nakita na to ganyan mga kaigsunan nga gitudlo ni Jesus dili ngadto sa multitudes but ngadto sa iyang mga disciples. So unsay pagtulunan mga kaigsunan? Ang exegesis or interpretation nato is that Jesus taught this sermon to his disciples, not to the multitudes. Now, let me say it again mga kaigsunan. Jesus taught this Lord's Prayer to his disciples, not to the multitudes. Now, inyo ning masabtan niya pagabot sa unahan mga kaigsunan. You know what? In the Lord's Prayer, we are famously instructed, especially the disciples, to address God as our Father. But this is part of a longer and wider point Jesus is making about God's family. Until the Sermon of the Mount, I want you to understand this mga kaigsunan, that Jesus had not spoken of God as Father in Matthew's Gospel. Hangtod lang ni ini nga chapter mga kaigsunan, mga igsoon, nagsulti si Jesus mahitugod as of God as our Father. And Jesus refers to God as Father 17 times, and 12 of that mga kaigsunan atong mabasa in chapter 6. Hallelujah. So, unsay puti pasabot nini mga kaigsunan? Part of Jesus' point is that his disciples have a new relationship with God. He is not simply, meaning God is not simply the lawgiver or judge, but God is a Father. Hallelujah. Dalaygon ng Diyos. So iyan ang gitudlo nga to sa mga disciples, dili nga to sa multitudes, because it's the disciples, mga kaigsunan, that has a new relationship with the Father. That's why he taught them, call God as our Father. Did you get the point, mga igsoon? Hallelujah. Now, you know what? This is just a simple study, mga kaigsunan. But like what I've said, kasagaran mga kaigsunan, it was taken out of context. Daghan kay mga tao nga mo-quote ni ini, daghan kay mga tao nga musulti ni ining Lord's Prayer mga kaigsunan. But if you look at kinsa tong mga taong gitudluan ni Jesus ni ini, dili katong multitudes. Apan katong mga tao nga gitawag niya iyang mga tinun-an. Hallelujah. So, now let's answer the second question mga kaigsunan. The first question nga ganina ingon is, what did it mean then? Unsay but pasabot dinhi ngadto sa ilang panahon? Now, let's answer the second question mga kaigsunan. What did it mean now? Unsa may but ipasabot ni ini karon nganhi sa atong panahon or nganhi kanato? Now, let me tell you mga igsoon, atong gistress at kagaganina, that only those who have a relationship with Him can call Him Father. Sila lang nga may relationship kaniya sa Dios mga kaigsunan ang may katungod nga motawag kaniya nga amahan. Murag bang makita na ko mga kaigsunan nga kung nga ako wala pa ko relationship nga to kaniya unya moingo our Father which art in heaven. Murag bang madunggan ako moingon ang amahan nga kadjut lang. Kang kinsa man kang anak. Tungod kay wala pa relasyon nga to kaniya. So only those who have a relationship with Him can call Him Father. This is the exact point Jesus is making when He introduces the Lord's Prayer. He tells the disciples not to pile up empty praises as like the Gentiles do. The Gentiles think that when they pray, they will be heard for their many words. Nagtuwang mga Gentiles, mga kaigsunan, na kung daghang mga pulong ilang isulti, madunggan sila. But Jesus told His disciples, God is Father, and your Father knows what you need before you ask Him. Nindot kayo mga kaigsunan, no? Kita nga mga katawan sa Dios, kita nga may katungod nga mutawag kaniya nga langit ng amahan, ingon ang Biblia mga kaigsunan, part of the Sermon of the Mount nang ingon, and your Father knows what you need
before you ask Him. Pagkanindot mga kaigsunan. So wala pa lang di ay nato pangayua isip mga anak sa Dios. Nasayod na siyang daan nga ato ning gikinahanglan. Amen? Hallelujah. Dalay ko ng Diyos. So, it means mga kaigsunan that you don't need a lengthy, tagas, or eloquent prayer to turn God's gaze. Buti pasabot nga, dili na kinahanglan nga tagas pa kayong mga pagampo, balaknon pagid kayo mga kaigsunan aron makuha na tong attention sa Ginoo. No, ingon ang Bible, hallelujah, nga wala palang galing nato gisulti ang langit ng amahan na sayod na niini kay kita iyamang mga anak. Amen. So you already have this attention. You are His child. Of course, He will listen. Nakuha na natong atensyon sa atong langit ng amahan, kay iya man tang mga anak, mao nga magapamati siya mga igsoon. You know what? The way we pray, including the way we pray the Lord's Prayer, reveals whether or not we believe God is our loving Father. Ang atong pamaagis pag-ampo, ilabi na ni ining gitudlo nga amahan namo mga kaigsunan, magapadayag kung tinuod ba gayud nga nagtuo ta nga siya atong langit nung amahan. So, mga kaigsunan, ingon ako ganina, this is just a simple study mga kaigsunan. This is just a simple mga igsuon nga pagtulunan passage sa Bible that atong gina-quote ug atong ginaampo pabalik-balik. Daghang mga tao mga kaigsunan nga nag-ampo nini. Pero ang pangutana, kang kinsa ra man ni gitudlo ni Hesus. Ug kang kinsa may katungod nga tawgon siyang amahan. Kundili atong nabasa kaganina, gitudlo din ni Hesus ngadto sa mga tinuan dili sa multitudes o sila nga lang nga mga tinunan may katungod nga matawag kaniya amahan namo nga nasa langit tuod kay nakabaton sila bag-o nga relasyon ngadto kaniya. So mga kaigsunan, importante kayo nga atong sadyang magtuon tas pulong sa Ginoo lantaon gyud nato mga kaigsunan ang context. Now, siguro mangutana ka mga kaigsunan nga unsaon man ako nga mahimong makabaton og relasyon sa langit ng amahan or mamahimong anak sa Dios. Now in conclusion, not all are to pray this prayer, but only those that have a relationship with the Father. So if you are praying this prayer but don't have a relationship with the Father or not yet a child of God, then He will not answer your prayer. Makaingon sa mo, tinuod ba? Now, let me back up my statement, mga kaigsunan. It was not in the screen, mga igsoon, but you can turn your Bible to Isaiah chapter 59, verse 1 to 2. Naingon din yung mga kaigsunan. Behold, the Lord's hand is not certain, that it cannot save, nor His ear heavy, that it cannot hear. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. Manibot ako pasabot mga kaigsunan, kung dili pa ta o wala pa tay relasyon sa Dios mga kaigsunan, then when we pray this prayer and call Him our Father, He will not answer our prayer. Why? Because this Lord's Prayer mga kaigsunan, gitudlo lang ni ngadto sa mga tinunan or mga katawan sa Dios. Amen. Hallelujah. Now, so you might ask me mga kaigsunan, what would I do to become a child of God? Aron nga matawag na ko siya nga akong langit ng amahan and that He will answer all my prayers. Now, John chapter 1 verse 12 to 13, mga igsoon, this is for you. Kung niya ka karon nakadungog ka niining broadcast mga kaigsunan and wala pa kay personal nga relasyon nga to sa Ginoo, therefore sama sa itong pagtuon, dili pa nimo sa pwedeng tawgon nga langit ng amahan, then this is for you. John chapter 1 verse 12 to 13 tells us
how to become a child of God. And it says, yet, in verse 12, yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Verse 13, children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. So mo na pamaagi mga kaigsunan. Kung namati ka, you don't have yet a relationship with the Lord, then this is for you. So the only way for you, my friend, to be part of God's family and call God as your Father is to receive and believe in the name of God's one and only Son, the Lord Jesus Christ. Maura ganay bugtong pamaagi maigsoon. To receive Him and believe Jesus Christ as God's one and only Son. Amen. Jesus promised, ingon na nga itong ibasa ka ganina, John chapter 1, verse 12 to 13. Jesus promised that He will give the right, He will give you the right to become a child of God when you receive Him and believe in His name. Now, my question for you tonight, mga igsoon, kamo nga makaingon nga wala pa mo'y relasyon kang Kristo Jesus, inyong Ginoong manuluwas. Ako kamong dasigon, ayaw palabya ang higayon og panahon nga dili nimo siya dawaton nga imong personal nga Dios ug imong manuluwas. So if you are ready and if you want to accept Him as your Lord and Savior and call God as your Father, would you like to pray with me tonight? Gusto ba kang mag-ampo uban kanako ni ining gabi una? Pray with me this prayer if you want to accept and believe that the Lord Jesus Christ is the only begotten Son of God. This prayer is for you. Sunda kini mga kaigsunan. Diha sa imong nahimutangan karon, sunda kaning mga pag-ampo. Ginoong Hesus, akong giila nga ako usa ka makasasala ug angayan nga pagasilutan. Nakasala ako kanimo sa sulti, sa buhat ug sa una-huna. Ginoong Hesus, ako nagtuo nga ikaw nga akong manuluwas ug akong Dios. Instead nga ako ang pagasilutan, ikaw ang nikuha sa kong dapit ngadto sa cross. Ginoong Hesus, andam ako karon nga modawat kanimo nga akong personal nga Dios ug akong manuluwas. Ginoong Hesus, ako kang gidapit ngani sa akong kasing-kasing ug bag-uha ang tibuok nako nga kinabuhi. Salamat Ginoong Hesus sa pagpasaylo ug sa pagdawat kanako ug paghatag kanako karon sa katungod nga mamahimong anak sa Dios. Kay kini ang akong mga pag-ampo pinaagi sa ngalan ni Hesus. Amen ug amen. Kung imo tong giampo igsuon nga kinasing-kasing, congratulations tungod kay ang kaning Lord's Prayer para kanimo, and you can call God your Father. Amen. Hallelujah. Dalaygo ng Dios. Akong mga pag-ampo mga kaigsunan, tanang mga nagapamati, nagtanaw nining atong broadcast karon nga I hope nga na liwanagan ta mga kaigsunan. I hope nga nasabtan na to pag-ayo kaning ngano dayang ato ning iampo ning Lord's Prayer. Nganong iampo nato ni tungod kay may relasyon kita sa Dios, mo nang matawag nato siyang our Father. Pero kung wala pa tay relasyon sa Dios, then this prayer is not for us. All you need to do first is to have a right relationship with God by believing in God's one and only Son, the Lord Jesus Christ, and receive Him nga na sa imong kinabuhi. Amen. Hallelujah. So mga kaigsunan, kung aduna mo'y mga ikalibugan may tungod sa pulong sa Ginoo, or aduna baka mo'y mga hangyos pag-ampo, or aduna ka may mga concern mga igsoon, hallelujah, makita ninyo din na sa itong screen ang numbers nga pwede ninyong pagdayalon mga kaigsunan. And rest assured mga igsoon nga kami sa pastoral staff, mga pastors o mga staff mga kaigsunan, muhatag og gayon sa pagtanaw, pagtubag sa inyong mga pangutana o pagdala sa inyong mga pag-ampo. So daghang salamat
Hallelujah. Ako mga pagampo mga igsoon nga kitang tanan magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, ilabi na ning higayon karon nga niya katas tong mga panimalay. Amen. And I will end this Christian growth studies mga kaigsunan with a word of prayer. So shall we close our eyes and let us pray. Amahan na mo langit nun, ako among pagpasalamat nining kahigayunan nga makapadayon kami sa pagtuon sa imong mga pulong. Dili siguro sama sa una nga magtigom kami apan bisag dinhi na lang sa live broadcast, Lord. Salamat Ginoo nga makapadayon kami sa pagtuon, makakaton sa imong mga pulong. Wala gayoy rason Ginoo nga dili kami makapadayon o Dios. Sa Lord ako nagampo nga katong mga mubo nga pagtulunan, simple nga pagtulunan nga among nadunggan karon. Lord God, nakapa-aghat kato sa mong kasing-kasing Lord o nakapadasig ka namo Ginoo nga labi na nga among nasayran nga dako di ay kay nga pribilehiyo Lord kanamo nga nahimo kaming imong mga anak kay amo kang matawag nga among langit nung amahan ug nagsaad ka Ginoo sa imong mga pulong nga sa wala pa lang galing namo gisulti ug ang among mga pagampo among mga hangyo nasayod na kaniining daan. Busa Ginoo amo kang gipasalamatan Lord sa tubag sa among mga pagampo, amo kang gipasalamatan Ginoong Hesus sa tubag sa among mga tinguha. Ug salamat Ginoo nga Lord padayon kang magagiya kanamo. Padayon pa kang magatudlo kanamo diha sa imong mga pulong. Lord, salamat kay Ginoo nga among mga kaigsuonan karon nga naa silang mga panimalay nga nagatan-aw nagapamati nining broadcast nining gabi una. Salamat Lord nga kung may panginahanglan man sila, salamat nga makatawag sila kanimo kay sila imo mang mga anak. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan sa tanang himaya, tanang kadungganan o Dios, among ipasidungog balik kanimo pinaagi lamang sa gamhanan ngalan ni Hesus. Amen ug amen. Mayang gabi ka naton tanan mga kaigsunan, dinhi ra ko kutob hangtod sa sunod higayon. God bless you.